Mataas presyo sa LPG ang bumungad sa mga consumer ngayong unang araw ng Marso. Pero bababa naman daw ang singil sa tubig at posibleng mag-rollback ang presyo ng mga produktong petrolyo. Samantala, tinatayang papalo sa 3.7 hanggang 4.5% ang inflation rate o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin nitong buwan ng Pebrero ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. May report si Lay Alves. Tingin ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, maglalaro sa 3.7% hanggang 4.5% ang inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin nitong Pebrero. Ang posibleng dahilan daw nito, mataas na singil sa kuryente at krudo. Pero gumaan daw ang inflation dahil sa mababang presyo ng bigas at agricultural commodities dulot ng anihan, pag-import ng mga produkto at lumakas na piso. Nitong Enero na itala sa 4.4% ang inflation rate na pinakamababa sa nakalipas na 10 buwan. Sabi ng isang ekonomista, ayon sa BSP patuloy silang magbabantay para mapanatiling matatag ang pananalapi at presyo ng mga bilihin. Sakaling magtuloy-tuloy, posibleng maabot ng gobyerno ang target na 2 hanggang 4% na inflation rate para sa taong 2019 hanggang 2020. Matatandaang nitong Setyembre at Oktubre, sumipa sa 6.7% ang inflation rate dahil sa mahal ng bigas at iba pang agricultural products. Magandang balita man ang hatid ng mababang inflation. Simula pa lang ng buwan ng Marso, sumalubong agad ang taas presyo ng LPG o liquefied petroleum gas. 2 piso at 70 sentimo ang dagdag presyo sa kada kilo ng LPG ng Petron. Piso at 65 sentimo kada litro naman sa kanilang auto LPG na dahil daw sa paggalaw ng international contract price ngayong buwan. Sabi ng Department of Energy, bukod sa demand, karaniwang sumusunod din ang presyo ng LPG sa paggalaw ng presyuhan ng liquid fuel. Kasalukuyan, sa pagmamonitor natin, nakita natin na ang LPG based sa Saudi Aramco na contract price, yun ang benchmark natin sa LPG, nagkaroon siya halos ng $50 per metric ton na taas mula sa Pebrerong presyo nito. Pero kung ang LPG tumaas, posible raw magkaroon ng maliit na rollback sa gasolina at diesel sa susunod na linggo ayon sa oil industry sources, base sa trading ng krudo nitong mga nakarang araw. Pero sabi ng DOE, di pa raw ito tiyak. Base sa 3-day monitoring, mukhang may magandang balita. Kung magtutuloy-tuloy yung ganitong sitwasyon, so hopefully magkakaroon tayo ng rollback. Kaya lang, for 3-day monitoring pa lang yon. Para makumpleto kasi yung 5-day monitoring, yung Monday to Friday, so Saturday namin makukumpleto yung data. Sakaling mang magka-rollback, di kontento rito ang ilang transport group. Kakarampot daw ang rollback sa susunod na linggo at di raw nito mababawi ang serye ng oil price hike nitong mga nakaraang buwan. Kaya tuloy ang panawagan nilang alisin na ang excise tax sa langis at kung hindi, tuloy ang hirit nilang dagdag pasahe. Magkaroon ng rollback na pa 50 centimos lamang, ang itinataas naman ay 150, 1 peso and 50 centavos ay hindi naman dahilan para yung na ibaliwala namin yung aming petition na ibalik sa original na pamasahe. Kung may ibinunga mang maganda ang paglakas ng piso, yun ay ang singil sa tubig. Ayon sa MWSS, bababa ang singil ng Maynilad at Manila Water sa Abril. For Manila Water, the board has approved a downward adjustment of 0.23 centavos per cubic meter. And for Maynilad, there's a downward adjustment of 5 centavos per cubic meter. Ang mga customer ng Manila Water na kumukonsumo ng 10 cubic meters pababa, mababawasan ng piso at 21 sentimos ang bill sa Abril. 20 sentimo naman ang bawas sa bill ng mga customer ng Maynilad. Sabi ng MWSS, bumaba ang singil sa tubig dahil sa paglakas ng piso kontra dolyar at yen. Lay Alves, GMA News.